po tayo at pwede po natin ang mga at let us acknowledge the blessings of our Holy Spirit. Aming banal, maraming po salamat sa iyo sa umaga ito, O Lord. Dahil pinagkalooban po kami ng aming lakas ng katawan. Maraming salamat sa mga biyaya na pinagkakalabi mo sa amin. Lalo tigit po sa aming kalusugan ng Panginoon. Kung kaya na po kami nalilito at kami po ay makakapakinig ng iyong banal na salita. Ama, sa umagang ito, sa magdalangin po namin sa iyo. Nasamahan mo po kami sa aming pong gagawing pag-aaral, O Lord. Na lahat ng aming matututuhan ay tumimo sa aming mga isip, sa aming mga diwa, Panginoon, upang ito ay magamit namin sa araw-araw namin mga buhay. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak na narito, O Panginoon. Ang lahat ng mga anak mo na may mga dalahin, may mga suliranin sa kanilang mga kalooban, O Lord. Alam ko, Panginoon, na pagkatapos namin marinig ang iyong mga banal na salita, ay pagkakalooban po ng kapayapaan ang kalooban ng bawat isa. At ang suliranin po nilang dinadala, Panginoon, sa umagang ito bago sila lumabas sa iyong bulwagan ito, Panginoon. Ito ay binigyan mo na po, Panginoon, ng kalutasan ng Lord. Lord, sa umagang ito po ay tinataas ko rin po sa inyo ang mga gagamitin mo, Panginoon. Ang music ministry, O Lord. Panginoon, ikaw po ang mahayag sa gagawin nilang pag-awit. Pagkalooban mo po, Panginoon, ng anointing power, O Lord, ang bawat isa sa kanila. Na sa kanilang pag-awit, O Panginoon, ay magama namin, Panginoon, ang iyong walang hanggang kalwalhatian. Lord, ganun din po, Panginoon, ang gagamitin mo, natatayo sa harap na ito. Ang aming pong mahal na pastor, O Panginoon, itinataas ko rin po sa iya sa inyo, Panginoon. Pagkalooban niyo po siya, Panginoon, ng sapat na katalinuhan. Lord, itago niyo po siya sa iyong banal na likuran, Panginoon. Ikaw po ang mahayag, O Lord. At tinig mo ang marinig at ikaw po ang magbika. Panginoon, maraming po salamat sa inyong muli sa umagang ito. At ang mga kapatid po namin na wala pa sa dako nito, Panginoon, sa dalangin po namin sa iyo, Panginoon, pagbabayan niyo po sila na makarating ng marwalhati sa bulwagan nito, nang upang sa ganon, sila ay makasama rin namin na makapakinig ng iyong banal na salita at sila ay lubusan di mapagpala. Ama, maraming po salamat sa inyo at ito po ay lahat ay sama at dalangin po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Isa nga po mataas sa palakpak sa ating Diyos na buhay. Yes, Lord, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo magsimula na, di ba, pakikawayan naman natin ang ating mga katabi sa kaliwa sa kanan. At pakisabi naman, handa ka na bang magpainit sa presensya ng ating Panginoon? Amen. Hindi sa gabal ang maulang umaga para tayo ay umawit at magpuwi sa ating Panginoon. Amen? Bago po tayo magsimula, hayaan yung basahin ko ang kanyang salita from 2 Corinthians 4 verses 7 to 9. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Amen? Araw-araw siguro po inuusig tayo ng problema, mga dalahin, bigat sa puso, kalungkutan. Pero alam ko na kasama natin ang ating Panginoon. Amen? At hindi niya tayo pababayaan. At hindi aksidente. Nandito po tayo ngayong araw para umawit at magpuri sa ating Panginoon. Handa na po ba kayo? Isang mga malakas na blessing siya! I'm
Amen. Minsan pa po, ating awitan ng ating Panginoon sa kanyang kamangha-manghang pag-ibig sa bawat isa. Thank you, Jesus. Siguro po ilan sa atin dito pumunta ng may bigatin, may mga dalangin. Pero naniniwala po ba tayo na hindi tayo iwan ng ating Panginoon? At yung pangako niya ang nagdala sa atin dito. Kahit talikuran ka man ng mundo, pero ang pag-ibig ng Diyos ang mananatili sa'yo. Amen? Amen. Hallelujah, oh Diyos.
Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Naalala mo po ang Panginoong Jesus nung nagkatawang tao siya at nangaral. Noong mga panahong yon, walang TV. Narinig niyo yung sinabi ko? Walang TV. At nung nangaral din ang Panginoong Jesus, walang PowerPoint. Hindi niya sinabi sa kanyang mga alagad, hindi ako mag-preach, walang TV. Hindi niya sinabi sa kanyang mga alagad, huwag tayong umawit, walang PowerPoint ngayon. Pero alam niyo kung nung meron silang mahalagang instrumento nung kasama nila ang Panginoong Jesus, wala mang TV, wala mang microphone, meron naman silang bibig na pwedeng magpuri sa Panginoon. Wala mang drums, wala mang gitara, pero meron silang kamay na pwedeng magpumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Alam niyo kung anong pinakamahalagang bagay tuwing tayo ay nagtitipon? Hindi po technology. Kasi ang technology pwede tayong ipalya, pwede tayong biguin. The most important person, the most important thing whenever we are gathered like this is the presence of God. And Jesus said in His Word, when 2 or 3 are gathered in His name, Jesus is there. Amen? Talagay ko, inaalaw ng Panginoon minsan magkaroon tayo ng technical difficulties para yung mata natin hindi nakatingin sa anumang bagay kundi kay Jesus lamang. Let's praise Him, let's praise Him, let's clap our hands to Jesus. Let's glorify God. Let's glorify Jesus. All eyes on Jesus. All eyes on Him. At ang Diyos ay nananatiling mabuti. Ano man pong araw, maaraw man, maulan, siya ay nananatiling tapat, siya ay nananatiling mabuti. Kaya itaas po natin ang ating mga kamay. Patuloy po natin ipukol ang ating mga puso, ang ating mga mata sa Panginoong Jesus. At awitin natin ang awit, Panginoon, kay buti mo sa akin. Let's worship Him. Panginoon, kay buti mo sa akin, sa akin. Ikaw lamang, ang tangi ko, sasambahin. Aawitan kita. At pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin, aawitan kita. Sabay-sabay po tayong lahat. Aawitan kita, pupurihin at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin, aawitan kita. Sabay-sabay. Aawitan
pag-aaral ng salita ng Diyos. Yakapin nga po natin ang ating katabi, sabihin natin sa Kanya, yakap ito ni Lord. Amen. Itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po natin sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Kung meron po kayong dala mga Bibles or kung meron po kayong mga Bible apps, makibukas po kayo sa akin sa Aklat ng Gawa, chapter 11. Babasahin po natin ang verses 19 hanggang 30. Muli kung meron po kayong mga dalang Bibles, makibukas po kayo. Gawa chapter 11. Pwede nyo rin pong buksan ang inyong mga Bible applications upang masundan po ninyo ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Ito po sa verse 19, ang sabi ng salita ng Diyos, simula nang mamatay si Esteban, kumalat ang mga mananampalataya dahil sa pag-uusig sa kanila. Ang iba ay nakarating sa Phoenicia, Cyprus at Antioch. Ipinapahayag nila ang magandang balita kahit saan sila pumunta, pero sa mga Hudyo lamang. Verse 20, pero ang ibang mananampalataya na taga-Cyprus at mga taga-Cyrene ay pumunta sa Antioch at nagpahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoong Jesus maging sa mga hindi Hudyo. Verse 21, ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanila at marami ang sumampalataya at nagbalik loob sa Panginoon. Verse 22, ang pangyayaring ito ay nabalitaan ng iglesia sa Jerusalem, kaya pinapunta nila si Bernabe sa Antioch. 23, pagdating niya roon, natuwa siya dahil nakita niya ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa mga tao roon. At pinayuhan niya sila na maging matapat at matatag sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. 24. Mabuting tao si Bernabe. Pinapatnubayan siya ng banal na Espiritu at matibay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. 25. Pagkatapos, pumunta si Bernabe sa Tarsus para hanapin si Saulo. 26. Nang makita niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioch. At 1 taon silang nagkasama sa iglesyang naroon. At maraming tao ang kanilang tinuluan sa Antioch, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. 27. Nang panahong iyon, may mga propeta sa Jerusalem na pumunta sa Antioch. 28. Ang pangalan ng isa sa kanila ay si Agabus. Tumayo siya at nagpahayag sa pamamagitan ng banal na Espiritu na may darating na matinding tagutom sa buong mundo. Nangyari ito sa panahon ni Claudius na emperador ng Roma. Verse 29. Kaya nagpasya ang mga tagasunod ni Jesus sa Antioch na ang bawat isa sa kanila ay magpapadala ng tulong sa mga kapatid sa Judea ayon sa kanilang makakaya. Last verse, verse 30. Ipinadala nila ito sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo para ibigay sa mga namumuno ng iglesia sa Jerusalem. This is the word of the Lord. Before you take your seats, I want you to grab a partner and pray for that person. Let us pray for our brother, our sister. Kahit di po natin makilala, lapitan po natin. Let us minister to each other. Let us ask the Lord to fill him with His blessings, to fill her with her peace, to fill her with God's protection, especially during these times. Hallelujah. Go ahead and just minister to one another. We are one family in the Lord. We are brothers and sisters. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
pamilya, Panginoon. Lord, alam po namin na your Spirit is with us at siya po ang magtuturo sa amin ngayong umaga. Siya po ang aalalay sa aming lahat sa gawain ito, Panginoon. Speak to us in a very special way and meet us where we are. This is our prayer in Jesus' name, and everyone will say, Amen and Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. At isa pong malakas na blessing shout. Amen. Pwede na po kayo maupo, brothers and sisters. Naririnig po ba ako dyan sa likod? Kung hindi niyo po ako naririnig sa likod, magsabi po kayo ng Amen. Ayan, naririnig nila ako. Okay, pwede na po kayo maupo. Alright, simulan na po natin ang ating pag-aaral. Like I said kanina, wala po tayong PowerPoint ngayon, pero alam ko ng Panginoon ay kikilos pa rin sa ating kalagitnaan at mangungusap pa rin sa ating lahat in a very special and powerful way. Amen? Kanina, late na tayo nag-start dahil nga meron pong mga technical difficulties at kausap ko ang aking kapatid. Sabi ko, huwag tayong mag-alala. Naalala ko 20 years ago, na nagsimula ang Blessings in the Word. Walang TV, walang PowerPoint. Ang meron lang po kami ay Manila paper. At habang kami ay nag-aawitan, liparan paminsan. Pero kahit na ganoon, lalabing-5 ang dumadalo, dadalawang po, ramdam na ramdam namin ang presensya ng Panginoon. Because it's not about the Manila paper, it's not about the building, it's all about Jesus Christ. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Alright. Ang Diyos po ay may misyon sa daigdig na naglalayong isulong ang pagpapanibagong anyo ng sanlibutan. Ito ay isang daigdig na wala ng pandemic, isang mundong wala ng pagputok ng bulkan, pagbaha, paglindol, pagdaan ng mga mababagsik na bagyo, at kung ano-ano pang mga sakuna. Ang inihahanda ng Diyos sa ating lahat ay isang daigdig na wala ng kalungkutan, panghihinayang, at hinagpis. Isang mundong wala ng kamatayan. Isang mundo na hindi na tayo iiyak at mapapaguntong hininga dahil sa mga balitang nakakapanglupaipay. Iyan ang daigdig na inilalaan sa atin ng Panginoong Jesus sa hinaharap. Sino sa inyo ang excited na makasali sa panibagong daigdig na inihahanda ni Lord? Magsabi ng Amen. Amen. Ako po ay naniniwala na magiging lubos ang paghahari ng Panginoong Jesus at ang pamamahala sa lahat ng bansa ay iaatang sa kanyang balikat. At ang peace, ang kapayapaan, at kaayusan ay lalaganap sa buong sanlibutan. Kaya sabi mo sa iyong katabi, sabi mo sa kanya, kapit lang katabi. May pag-asang naghihintay. Inaayos ng Lord ang mundo. Ang misyon ng paghahari ni Kristo ay ang isaayos ang mundo. Naniniwala ako na ang Panginoon ay magtatagumpay sa misyong ito. Amen? Kung kaya nananabik na po ako sa hinaharap, hindi ko na mahintay ang araw na kung saan masasaksihan ng aking mga mata ang isang bagong daigdig. Isang daigdig na bago, maayos, at hindi na mabubulok. Isang mundo na hindi ulan ng ulan dahil sa global warming. At ito mga kapatid, ang ginagawa ng Panginoong Jesus na pag-aayos, pagkukumpuni ng daigdig ay lulubusin niya sa kanyang ikalawang pagbabalik. Kalbitin mo ang iyong katabi, sabi mo sa kanya, nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Sino po sa inyo excited doon? Kadalasan kapag pinag-uusapan ng second coming, ang dalas tao ay katatakutan. Kasi sabi nila, yan yung panahon na gugunawin ang mundo, yan ang panahon na lalabas yung Antikristo, maraming mga pananaw mga tao. But as far as the Bible is concerned, naniniwala po ako na ang ikalawang pagbabalik ng Panginoong Jesus ay magandang balita. Amen? Kaya ang tawag ng New Testament sa second coming, the blessed hope, pag-asa. Kasi meron siyang inihahain, meron siyang ipine-prepare, meron siyang inihahandang panibagong mundo sa ating lahat. At dito po, sa pag-aayos ng Diyos ng mundo, meron siyang piniling mga kapartner. Tanungin niyo ako kung sino. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ang kapartner ni Lord sa pag-aayos ng mundo. At gusto ko pong hiramin yung isang
kasabihang binanggit ng isang Methodistang bishop na ang pangalan ko ay Bishop Noel Abio. Napakaganda po ng sinabi niya patungkol sa misyon ng simbahan. Ang sabi niya, ang simbahan, tayo po yun, ay natatag upang ihandog sa madla ang wagas na pananampalataya. Ang role daw ng church is to share the Christian faith. Amen? At lagi natin yung ginagawa dito sa blessings. At hindi lang yun, ang sabi niya, ang misyon din ng simbahan ay itaguyod. Ano daw? Itaguyod. Ang alin? Ang pagkakaroon ng isang daigdig na kanais-nais tirahan o panahanan. So God is calling us not just to preach the gospel, but to be partners of the Lord in making this world a better place to live in. Iba't iba tayo ng profesyon. Ang ilan sa inyo teacher, ang ilan sa inyo ay accountant, ang ilan sa inyo ay farmer. Saan man po tayo inilagay ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon upang ipamalas ang pagsasaayos ng daigdig. Amen? Kasali ba kayo dito? Amen. So ang church, ang tinig ng Diyos sa daigdig na nagsasabing lalaganap ang pagliligtas niya sa buong mundo. At ang ililigtas ng Diyos, hindi lang ang ating kaluluwa. Ililigtas din niya ang takbo ng kasaysayan. Ang church din, ang kamay ng Diyos na magtataguyod at magsusulong ng isang daigdig na kanais-nais panahanan. May mga kausap po ako ng mga tao na kung tawagin ay ex-church members, ayaw nang magsimba. Don't worry, hindi po sila mga taga-blessings noon. Merong ilan, mga taga-Amerika, at talagang ayaw na nilang magsimba kasi ang tingin nila sa simbahan ay irrelevant na. Wala na daw saysay. Magtrabaho na lang tayo, maging mabuting tao na lang tayo, and then that's it. Ba't ba tayo sisimba tuwing Sunday? Nag-uubos lang tayo ng kalahating araw. Yan ang pananaw nila. So let's just work, and do something good for the world. But as far as we, believers, are concerned, amen? Faithful believers of the Lord Jesus Christ, naniniwala po tayo, inilagay ng Diyos ang church sa kasaysayan to create a lasting change in this world. Amen? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kung ikaw ay tinawag ng Diyos na maging artista sa mundo ng showbiz, ipapamalas mo ang pagsasaayos ng Panginoon. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos na maging isang doktor sa mundo ng medisina, ay ipapagawa sa iyo ang Panginoon na makakatulong sa pagpapaganda ng ating daigdig. Lahat po tayo ay may mission. At ang ministry, mga kapatid, hindi lang po ito yung nasa loob ka ng simbahan nasa loob ng simbahan at nagpipreach na gaya ko. Kung ikaw ay isang tatay, nagiging mabuti kang tatay, ministry yon. Amen. Kung ikaw ay sabihin na natin may pwesto sa palengke at inaayos mo ang pagtitinda, that is also a ministry. Tayo po ang mga galamay ng Diyos. Tayo po ang mga bibig ng Diyos. Tayo po ang mga paa ng Diyos upang pagandahin ang takbo ng mundo. Palakpakan nga natin ang Panginoon Church. Kaya ngayong umaga, ang pamagat po ng message na aking ibabahagi sa inyo ay kapartner ka ng Diyos. Ano ka daw? Kapartner ka ng Diyos sa kanyang mission. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay missionary. Sa pag-aaral na ito ay titingnan po natin ang tatlong bagay patungkol sa mission ng Diyos. Uulitin ko, ang may mission ay Diyos. Tayo po ay nakikisangkot lamang, nakikisali lang. So ano-ano po ang tatlong mission o ano po yung tatlong bagay na makikita natin sa pinasa nating verses kanina patungkol po sa mission ng Diyos. Number 1, makikita natin na isinasagawa ng Diyos ang kanyang mission sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Sabihin nga natin, Holy Spirit. Holy Spirit. Isa po sa pangunahing bagay na ikinakakaba ng mga Pilipino ay ang humarap sa maraming tao upang magsalita. Totoo ba yan? Sino sa inyo takot sa public speaking? Taas ang kamay. Nako, ako po takot din talaga. Totoo po yun. May mga Sabado, bago mag-Sunday, hirap po akong matulog. Dahil kinakabahan ako. Kinakatakutan ko ang preaching, kinabukasan. At sabot-saring mga bagay ang naglalaro sa isip ko.
Minsan sumasabi sa isip ko, what if mahulol ako? What if walang makinig sa aking sasabihin? What if matulog sila habang ako'y nagpipreach at maboard? Halo-halo na minsan ang aking iniisip at kalaunan, nawawala talaga ang aking kumpiyansa sa sarili at lalo akong nape-pressure. Mabuti na lamang sa kabila ng pressure na yon, sa kabila ng kaba, nariyan naman ang power of the Holy Spirit upang punuan ang aking kapulungan. Kaya, ready or not, nagpapagamit tayo sa Panginoon. Amen? The Holy Spirit gives us boldness. Binibigyan tayo ng Espiritu ng lakas ng loob upang humarap sa mga tao, upang makapag-misyon at makapangaral ng kanyang mga salita. At dahil sa Holy Spirit, nagkakaroon po tayo ng mga right words na sasabihin upang maipahayag ng malinaw ang gospel ng Kingdom of Jesus Christ sa isang mundo na madilim at lugami. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi mo kayang mag-ministry kung wala ang Spirit. Sino po sa inyo mahilig uminom ng Coke? Taas ang kamay. Makwento ko sa inyo, hindi na po pala ako nainom ng Coke. 8 months na. Pero dati talaga ang takaw ko sa Coke. Breakfast dapat may Coke. Lunch may Coke. Dinner kailangan may Coke. At alam niyo, ang gusto ko sa Coke, yung ice cold na Coke. May ice cubes pa, no? At gusto ko yung bagong bukas. Natry niyo na bang uminom ng Coke na isang buwan na sa refrigerator? Natry niyo na? Masarap? Di ba wala ng lasa? At pag binuksan mo, hindi na nainit. Di ba? Alam na ni Janet yung tunog, oh. Anong tunog pag bago yung Coke? Ano ni Janet? Galing na, alam na, addict sa Coke. Pero pag 1 month na yan, pag binuksan mo, wala nang tunog. Ibig sabihin, wala nang spirit. At ang Coke na wala nang spirit, hindi na masarap inumin. Mga kapatid, ganyan din ang pag-ministry. Kung wala sa atin ang Holy Spirit, wala tayong talag. Kaya kailangan natin ang banal na Espiritu. Amen? Sa mga tumutugtog sa worship team, nag-ooperate ng ating PowerPoint, sa mga ushering, sa mga pumupunta sa gawain, sa mga nagdinegosyo, kailangan po natin ang Holy Spirit para tayo ay mayroong may power. Sabi mo sa katabi mo, may power. May Spirit. Isang araw kasama ko ilang mga kabataan natin at tuwang-tuwa ako. 7 sa kanila nagsabi, gusto nilang mag-preach ng gospel someday. At sabi ko sa kanila, isang bagay ang mahalaga upang tayo ay magamit ng Panginoon in preaching the gospel. It's not about the skills, it's not about the outline na kaya mong gawin. Madaling gumawa ng outline, but at the end of the day, ang kailangan po talaga natin is a heart na puspos ng banal na Espiritu. Amen? Ang Holy Spirit yung battery, yung dynamo na magbibigay sa'yo ng energy to preach the gospel whether you are ready or not. Amen? So bagay po ang tatandaan natin, the calling of God comes to us whether you are ready or not. Amen? Marami sa atin magpapagamit lang kay Lord kapag ready na ako. Lord, gamitin mo kapag natapos na yung bayarin ko sa Bombay. Lord, gamitin mo kapag nakapagtapos na lahat ng anak ko. Lord, gamitin mo kapag wala na akong utang. Pero ito po sasabihin ko sa inyo, basahin ninyo ang scriptures from Genesis to Revelation, walang tinawag si Lord na sobrang ready. In fact, lahat hindi ready. Kalbitin mo yung katabi, sabihin mo sa kanya, magpagamit ka na kay Lord. Sabihin mo sa kanya, it's not about you. It's about the Spirit that is working in you. Kaya sabay-sabay natin sabihin, Janet, one more time. Ganun talaga. Praise the Lord. Now, balikan po natin ang ating binasang verse kanina. Gawa chapter 11, verse 19. Dito po makikita natin ang power of the Holy Spirit working in the church. Verse 19. Simula nang mamatay si Esteban, kumalat ang mga mananampalataya dahil sa pag-uusig sa kanila. Ang iba ay nakarating sa Phoenicia, Cyprus at Antioch. Ipinapahayag nila ang magandang balita kahit saan sila pumunta, pero sa mga Hudyo lamang. Verse 20. Pero ang ibang mananampalataya ng taga-Cyprus at taga-Cyrene ay pumunta sa Antioch at nagpahayag ng magandang balita
tungkol sa Panginoong Jesus maging sa mga hindi Hudyo. Verse 21, ang ganda po ng mga binanggit ditong words. Pakinggan ninyo, ang kapangyarihan ng Panginoon. Ano daw ang binanggit? The power of God, the psh of God. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanila. Ano daw ang dapat taglay natin? The power of God. At anong mangyayari? Sabi dito, marami ang sumampalataya at nagbalik loob sa Panginoon. Brothers and sisters, we cannot convince people to come to the kingdom of God. Fix na ang isip nila. You cannot convince anyone to be part of God's family. It's just difficult. Pero pag ang Lord ang kumilos, pag ang Lord ang nagbukas ng puso nila, sila ay lalapit sa Panginoon ng walang ka-effort. It takes the power of God to succeed in the ministry. Palakpakan natin ang banal na Espiritu. At sabihin mo sa iyong katabi, power. Ulitin mo sa kanya, power. Tanungin mo siya, sabihin mo sa kanya, may power ka na ba? Pamingin mo sandali. Sabi mo sa kanya, I smell power. Hallelujah! Of course, I'm not referring to, your natural smell or odor. I'm referring to the inward power. Amen? Which is the power of God, the Holy Spirit. At dahil meron na tayong power o kapangyarihan, hindi tayo malolobat sa ating ministry. Amen? Kahit umuulan, tuloy-tuloy lang tayo. Patuloy tayong umuusad. Patuloy at patuloy ang pamamayagpag ng kaharian ng Diyos dahil sa Espiritong kumukontrol sa ating. Palakpakan natin ang Panginoon. 20 years na tayo. Bakit ni minsan ay hindi tayo huminto? Dumaan ang pandemya, almost 3 years, nagpatuloy tayo. Bakit tayo nagpapatuloy? Hindi po dahil sa determinasyon natin. Dahil ang determinasyon natin, ano po yan, fluctuating parang kuryente. Para yung mga nadaloy na power sa sa wires natin. Fluctuating po ang ating determination. Pero ang Spirit of God, it will never lose its power at patuloy nagagawa sa atin. Di ba may sinabi si Paul, ang sabi niya, He who began a good work in you, referring to the church, will bring it on to completion. Amen! Yung magandang bagay daw na sinimulan sa'yo ng Diyos, tatapusin niya hanggang kawakas-wakasan. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi pa tapos si Lord sa akin. Minsan nadadapa tayo, minsan nanlulupay-pay tayo, minsan nanghihina tayo, pero patuloy tayo uusad, patuloy tayo magpupuri, patuloy tayong magpapagamit sa ating Panginoon. Amen! Itong nagdaang pandemya, ay daming nawala ng pag-asa. Maraming nawala ng mga mahal sa buhay. At hanggang ngayon, may mga tao pa rin na nag-grieve. Ramdam pa din ang epekto ng pandemya sa buhay nila. Hanggang ngayon, nawawalan pa rin sila ng pag-asa. At palagay ko, isa lang ang dahilan. Wala silang true knowledge of Christ. Kukurap-kurap at aandap-andap ang kanilang pagtitiwala na may liwanag sa dulo ng lahat. What do people need? The Word of God. Kailangan nilang marinig na may Diyos na nagmamahal, na may Diyos na nagmimisyon sa daigdig upang ito'y isaayos at pagandahin. Kailangan nilang marinig na may Diyos na nagmimisyon, inaayos ang mundo ng politika. Kailangan nilang marinig na may Diyos na nagmimisyon upang ang kabulukan ng mundo ay lamunin ng liwanag ng kaharian ni Kristo. Kailangan marinig ng mga tao na may Diyos na nagmimisyon, gumagawa upang ang lupa ay maging kagaya ng langit. Amen. Di ba ang sabi ni Jesus? Anong prayer ni Jesus? Sa Our Father? Sundin ang... Alam niyo yan, di ba? In fact, mainit na topic yung Our Father ngayon dahil sa isang drag queen na ngayon ay very popular. No? Ano sabi ng Our Father? Sundin ang loob mo dito sa lupa kagaya ng sa langit. Ang misyon daw ng Diyos, ang lupang ito ay maging kagaya ng planet Mars, maging kagaya ng buwan. Ang misyon daw ng Panginoon, ang lupang ito maging kagaya ng langit. So gugunawin ba ang mundong ito? Naalala nyo,
Nung minsang ginunaw ng Diyos ang mundo nung panahon ni Noah, after ng paggunaw, after ng flood, anong lumitaw? Bahagarit. Anong sabi ng Diyos? Pag nakikita niyo yung rainbow na yan, paalala sa inyo, hindi ko nagugunawin ang mundo. But sad to say, maraming Kristiyano ngayon naniniwala ang mundo ay pagulo. Ang mundo ay lalo pang papangit. Kung talagang pagandang mundo, ba't nagka-pandemic? Hindi ko rin alam. I don't know the answer. Pero paniniwalaan ko ang Word of God na hindi pa tapos ang Diyos sa pagliligtas sa mundong ito. Papagandahin niya ito to make this world a better place to live in. Amen! This world will become like heaven. Sa langit, walang pandemya. Sa langit, walang lindol. Sa langit, walang bagyo. Sa langit, walang baha. Ang kalakaran ng langit ay magiging kalakaran din ng lupa. Iyan ang misyon ng Diyos. At ito po ang promise ng Panginoon. Kung kayo ay nawala ng mahal sa buhay, alam niyo, for the past 12 years that I've been in the ministry, itong past 3 years, ito po yung may pinakamarami akong inilibing. Of course, hindi naman ako yung nagbubuhay ng lupa. What I mean is, dami ko po talagang pinuntahan na funeral service. Nakakalungkot, lalo yung kasagsagan ng pandemic. Kakatapos lang ng funeral service via Zoom. After 2 days, meron ulit. Another week, meron na naman. And some of them are faithful members of this church. Siguro hindi nyo napapasunod, hindi na natin si ganito. Baka hindi nyo alam na ibibing na pala. Isa talaga napakasakit sa kalooban natin mawalan ng mahal sa buhay. But this is the good news na pinapakita sa atin ng second coming sa dulo ng kasaysayan pag bumalik na ang Panginoong Jesus. Lahat ng pumanaw, lahat ng humiga na may Kristo sa puso ay muling bubuhayin at muli natin silang makikita. Amen! You will see your loved ones na pumanaw. Makikita natin si brother ganito, si sister ganito na inilibing natin, makakasama natin. The question is, kasama ka ba doon? Mga kapatid, the Bible says, the last enemy that God will defeat is death. Ang pinakahuling kaaway daw ng Diyos na kanyang lulupitin ay walang iba kundi ang kamatayan. At pag nagapi ng kamatayan, lahat ay mabubuhay. At magsasama-sama tayo sa isang panibagong mundo na wala ng pandemya, wala ng pagluha, wala ng pagkalugi. Amen! Ang sabi po ni Apostol Pablo, ang heaven at earth ay para bang ikakasal. At wala na rin ang mga dagat na maghihiwalay sa mga bansa. We will live with Jesus Christ forever. At doon daw, sabi sa Book of Revelations, sa panibagong mundo na lilikhain ng Panginoon, hindi na natin kakailanganin ng kuryente, hindi na natin kakailanganin ng mga lampara upang magsilbing liwanag sa ating lahat dahil ang Panginoong Jesus ang ating magiging liwanag. Amen? Praise God, palakpakan po natin ng Panginoon. Paradise lost and paradise regained. Dahil sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, nawala ang paraiso. Paraiso. Ang sunod? Help me make a stand. Makabalilis mo. Dahil sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, nawala ang paradise in this world. Pero dahil sa pagsunod ng Panginoong Jesus, mapapabalik at unti-unting ibinabalik na ang paraiso sa ating kalagitnaan. Amen. Our hope is in the Lord. Amen. Ang pag-asa natin ay hindi sa government, hindi sa promises ng mga politicians, hindi sa mga political parties ang ating pag-asa. Ang ating pag-asa ay sa nag-iisang emperor. Ang ating pag-asa ay sa nag-iisang presidente. Ang pangalan niya, President Jesus Christ. Amen. Amen! Amen! Praise God! He is the Messiah. He is the King of Kings and the Lord of Lords. At ang pamumuno daw sa lahat ng pamahalaan ililipat sa Panginoong Jesus. Amen. Now, ito pong message of hope na ito, kailangan nating ibahagi sa lahat. Hindi kailangan na tayo lang ang nag-i-enjoy.
Kailangang marinig ng lahat ang patungkol sa misyon ng Diyos na pagandahin at magdala ng pag-asa sa lahat. At mga kapatid, ikaw at ako ang mikropono ng Panginoon. Amen? Ano ka daw? Ikaw ang microphone ng Diyos sa office. Ikaw ang microphone ng Diyos sa school. Ikaw ang microphone ng Diyos sa palengke. Amen? At pinipihit ni Lord ang ating volume upang marinig ng lahat ang katotohanan na kay Kristo ay may pag-asa. Sumisigaw ang Diyos sa buong sansinuko, ba't kanyang sinasabi, isasaayos ko ang daigdig, huwag kayong malungkot. Sabi ni Jesus, look up. Sabi ni Jesus, when you see all these tribulations, pag nakikita nyo lahat ng gera, pag nakikita nyo lahat ng mga sakuna, look up! Look up! Dahil ang pangako ng Diyos ay kanyang tutuparin. This world will become like heaven. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, dahil ikaw ay mic. Laksan mo ang volume mo. Ikaw ang tinig ng Diyos. Saan ka man naroon. Sa mga panahon gaya nito na mga tao ay walang katiyakan, sa mga panahon ngayon na mga tao ay nalilito, hindi alam ang mangyayari sa hinaharap, kailangan po natin maging mikropono ng Diyos upang ibalita ang misyon ng Diyos na gawing bago ang daigdig. Amen. Kailangan kang marinig ng kumari mo. Naubos ngayon ang pera dahil ginasta niya sa kahuli-hulihang sale ng Lazada at Shopee kamakailan. Kailangan ka ng mga taong nililipad ng yero kapag kami bagyo. Kailangan kang marinig ng mga classmates mo na depressed, nalulungkot-lungkot, suicidal. Isang araw po ako nasa isang public school dito sa Tagaytay. Kausap ko yung assistant ng principal dito po sa Tagaytay City National High School. Pag sabi nila, alam mo pastor, ang problema dito sa Tagaytay City National High School, parang na-miss ng mga bata ang isa't isa dahil matagal silang ikinulong sa loob ng bahay ng pandemic na sobrang pagka-miss nila, parang gusto nila laging manuntok. Ang problema daw sa TCNHS ngayon, violence. Parang sobrang na-miss nila isa't isa, talaga nang nagbubugan daw. So, this church, tayo pong lahat kailangan marinig. Ang mga schools, kailangan tayong marinig ng mga tao. Kailangan nilang marinig ang gospel, the gospel of the kingdom of Jesus Christ, the gospel that saves. Amen. Kaya kapatid, kailangan mo ng power. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng power. The power of God will inspire you. The power of God will motivate you. The power of God will move you to go to these people who need Jesus Christ upang maibahagi mo ang gospel. Sa pag-share po ng gospel, hindi kailangan 1,000 agad ang nasesharean mo. Pwedeng pa isa-isa, pwedeng pa dalawa-dalawa. Pag-pray mo, Lord, sino yung 3 tao na pwede kong share ng gospel? Pwedeng pamilya mo, kaklase mo. At sa pamamagitan niyan, mag-e-emerge, susulpot ang isang gawain at paghaharian tayo ng ating Panginoon. Everybody shout, power! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawang bagay tungkol sa misyon ng Diyos. Isinasagawa ng Diyos ang kanyang misyon sa lahat ng lugar. Sabay-sabay po natin sabihin, isinasagawa ng Diyos ang kanyang misyon sa lahat ng lugar. Konting kwento. Ito pong church na ito, ang Blessings in the Word community ay nabuo hindi dahil sa kalooban ng tao. Bago pa mabuo ang church na ito sa Tagaytay, nauna na ang Diyos sa bayang ito na kumikilos. Amen. Matagal nang nagbimisyon ng Panginoon sa ating lugar. Inihanda niya ang Tagaytay. Inayos niya ang Tagaytay para umusbong ang isang church. Inihanda ng Panginoon ang tamang timing. Inalis ng Diyos ang mga sagabal at hadlang. Inihanda ang puso ng mga tao upang maging matagumpay ang pangangaral ng salita ng Diyos sa bayan ito. Kaya si Lord talaga ang totoong nagtatag ng church, hindi ang tao. God is working in this city more than 20 years ago. And God is working in your workplace. God is working in your school. Ang tanong, ready ka bang makisangkot sa Panginoon?
Ang church na ito ay bunga ng pagmimisyon ng Diyos sa ating bayan. At dahil siya ang nagtatag ng church na ito, walang anumang puwersa ang pwedeng bumuwag sa ministry na ito. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang layunin ng Diyos sa ating church ay hindi mapapatid at ito ay patuloy na lalaganap at lalawig. At naniniwala po ako dahil patapos na ang pandemic, lalong mag-i-expand ang ating ministry. Nagsisimula na, sumisibol na. Are you ready to explode in the power of God? Amen. Praise God. Balikan po natin ang verse 22. Ang sabi doon, tingnan niyo po kung paano nag-expand ang church nung araw. Ang sabi doon, ang pangyayaring ito ay nabalitaan ng iglesia sa Jerusalem. Ano pong church ang nabanggit? Ano pong pangalan niya? Jerusalem. Okay, Jerusalem Church. Kaya pinapunta nila si Bernabe sa Antioch. So meron pong pangalawang lugar na nabanggit. Ano po yung pangalawang lugar? Antioch. So unang lugar, Jerusalem. May church daw sa meron daw church sa Jerusalem. Tapos minabuong church sa Antioch. So in short, meron pong dalawang church na nabanggit sa verse na ito. Jerusalem Christian Fellowship at Antioch Christian Fellowship. Yung Jerusalem, ito yung mother church. At yung Antioch, ito ang daughter church. Now, tingnan natin kung paano nabuo ang Antioch church. Tingnan natin ang verse 23. Ang sabi doon, pagdating niya roon, natuwa siya dahil nakita niya, hinggan niyo to, pagdating niya roon, natuwa siya dahil nakita niya ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa mga tao roon. Hindi pa nasisimulan yung church, ano daw nangyari? May ginagawa na si Lord sa mga tao doon, mabubuting bagay. Ibig sabihin, bago pa ma-establish ang isang church, bago pa ito mabuo, umikilos na ang Diyos. Si Lord ang pumipili ng mga tao na magiging kabahagi ng kanyang iglesia. Amen! Kaya may kabutihang ginagawa ang Diyos sa ating bayan. Maaring kasandaling ito, lalo nitong pandemya, parang malabo. Pero alam ko, sa likod ng kortina, naroon ang Panginoon, may inihahandang malaking bagay para sa ating lahat. Amen. Ilan sa inyo naniniwala, ang Panginoon ay gumagawa ng mabuting bagay sa Dapdap East. Amen. Sa East Tagaytay, sa Central Tagaytay, sa West Tagaytay, sa Batangas, gumagawa siyang ng mabuti at naniniwala tayo may mga churches na mabubuo dyan someday. And God is raising up new leaders in this church na magpapatuloy ng kanyang gawain. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya naniniwala ako sa ating kalagitnaan, may inaalpasan po ang Diyos na iba't ibang uri ng kaloob. Akala mo nakaupo ka lang dyan? Pero sa oras na ito, nagpapaulan ang Diyos ng iba't ibang kaloob. Sa oras na ito, pinagkakalooban ng Diyos ang ilan sa inyo ng kaloob ng pangangaral. Ang ilan binibigyan ng kaloob ng pag-awit. Amen, Sister Dina? Amen. Ang ilan binibigyan ng kaloob ng paghihikayat sa mga tao. Ang ilan ang kaloob ng paghayo. Ang ilan ang kaloob ng pangangasiwa. Ang ilan ang kaloob ng pagbibigay. Inaalpasan ni Lord ang iba't ibang kaloob na yon sa loob ng church upang tayo ay mag-expand. Amen. Akbayan mo nga sandali yung katabi, sabi mo sa kanya, hindi ka at sa puwera sa ministry. May maiaambag ka sa gawain. Mga kapatid, kung sa palagay ninyo, kaya ka narito ay para lang taga-upo. Kaya ka narito ay para lang makinig ng Word of God. Hindi po dyan natatapos ang gospel ng Panginoon. Naniniwala po ako gagamitin ka ng Panginoon. Kaya magandang tanungin, ano kaya ang pwede kong maiambag sa gawain? Baka tinatawag ako ng Panginoon na mag-volunteer sa Bible study. Baka tinatawag ako ng Panginoon na maging part ng ushering team. Baka tinatawag ako ng Panginoon na tulungan sa Ate Juliet dahil lagi na lang sa Ate Juliet ang nagko-computer.
Baka tinatawagan ako ng Panginoon na tumulong sa pag-aayos ng mga upuan. Baka tinatawag ako ng Panginoon na sumali sa paglilinis ng ating simbahan. Baka tinatawag ako ng Panginoon na maging part ng worship team, mga kapatid. Alam ko po na kumikilos ang Diyos sa ating kalagitnaan at bawat isa sa atin ay may mahalagang mayaambag. Amen. Mga kapatid, huwag po natin tanggihan. Huwag po natin i-reject ang pagkatawag ng Panginoon. This church will not grow without you. And it's time to expand. Naniniwala ako, tapos na ang pandemic. Let's go out and preach the gospel to all people, to all barangays. Amen. Purihin ang Panginoon. Are you all blessed? Amen. Praise God. Let's all bow our heads, mga kapatid. At sa oras na ito, manalangin po tayo. At tanungin mo ang Lord, Lord, saan mo ba ako dinadala? Ano ba yung ministry for me? Ipag-pray mo. Hindi ka iniligtas ng Diyos para maging pasok simbahan lang. Hindi ka nilikha ng Diyos, di ka niligtas ng Panginoon para maging taga-observe lang. And I know this morning the Lord will move so powerfully. At uudyukan ka niya na makibahagi sa ministry. Magtutulungan tayo. This world needs Jesus. This world needs the saving knowledge of Jesus. Ano yung nakikita mong mga pangangailangan sa loob ng ating church? Pag-pray mo at baka ikaw talaga ang tinatawag ng Lord para doon. Sa kung karangalan na makapaglingkod sa Panginoon. Sa kung karangalan na makapag-serve kay Lord. Maaaring sa oras na ito, may mga grupo ng tao na inilalagay sa iyo ng Lord sa iyong puso, sa iyong isip. At gusto ng Panginoon i-reach out mo sila. Maaaring ang pamilya mo, maaaring kaklase mo, maaaring kapitbahay mo, kumari mo. Kahit walang training, pwede kang mag-start ng ministry. Pwede kang mag-start ng gawain. Who are the people na ilalagay sa iyo ng Diyos sa buhay mo? Jesus is coming soon. At gusto niya lahat makasali sa panibagong mundo na kanyang inihahanda. Paano mo magagamit yung profession mo ngayon? Paano mo magagamit yung pagiging estudyante mo? Paano mo magagamit yung negosyo mo para i-reach out ang mga taong hindi pa nakakakilala kay Lord? Hindi lang po mga HPM workers ang inaasahan ng Diyos na magkakalat ng kanyang salita. Lahat tayo, ikaw at ako. Hindi lang po mga pastors, ikaw at ako, kasali. Tawagin ko po si Pastor Nestor to give congregational prayer and for our communion. Bago ho ako pray, mas ko lang mag-share ng konti. Habang nagtutuloy yung ating pastor, ay napapalikan ba sa ating pananaw yung mga nakaraan bago nagkaroon tayo na
simbahan dito. Nung araw ko ay, well, babasa ko po sa Word of God, Ecclesiastes 3:15. Ang nangyayari ngayon, nangyayari na naman. Paulit-ulit naman ang pangalap. Ang naganap noon, magaganap ulit ngayon. Paulit-ulit naman ang pangalap. Nalala ko nung kami ay nananagana noon. Kami may gawain sa City Hall. Kami yung tatlo, sila siya. Sila ko ang taga-tuktok, taga-kanta. Si Mary naman saka ako ang pipins. Kasi magkataon ng parating na bawat flag ceremony ay pipitsing ng tuwing Lunes flag ceremony sa City Hall, pipitsing kami ng gospel, kami mag-asawa. At habang nakatayo kanina dito si Joshua, nakakala ko, pinapangarap ng puso ko na babalik po yun. At naniniwala ko kung hindi man sa atin, simulan po yun. Diba sabi ng Word of God, ang simulan ng Panginoon noon o sa buhay natin will bring it into completion. Nasimulan na po yun, babalik po yun. Amen. Para pakanya natin ng Panginoon. Kasi nakakaganda po, nakakit na natin ang ating gusto. Siguro pangarap ng bawat isa. Kasi noon kami may audio pa. Bukod sa flag ceremony, sila kasama. Sa flag ceremony, pagkatapos yun, meron pang audio, meron isang lugar ng kung saan ho ay may orasyon at may preach ng gospel, naka-record. Kaya mo katindi sa sityo. Pasamantala ho ay nawala na, pasamantala na. Naniniwala ako, mag-isa panahon ng ating incumbent local executive ay namumusap na ang ating Panginoon. Isang araw ay dadako tayo doon muli at papahaya sa Tagaytay. Sapagkat nagsimula na ho sa Tagaytay, nakausap na rin ni Joshua yung magpo-coordinate niya na isang Kristiyano. At mababalik po yung gawain ng ating ng revival builders. Natatag po yun ang pinatitigil si Pastor Joshua. Kagana po yan sa mga babagpesa ng buong kapuluhan ng Tagaytay at mayroong representative para sa iyo. Tinatawag na revival builders. Ito ay isang lehitimong organization na nakaregister sa SEC. Mayroong sariling identity. Kaya babalik ko yung gawain. Tayo naman po, for the glory of God, ay September 2nd, panimunang pagpupulong para matayo ang simbahan sa Caraca, Batangas. Parang ganito rin yung setup. Hindi lang home church, kundi yung mga gawain na doon dati, at ang mga gawain ito ay nakitipon sa isang lugar. Nakita rin mo namin mag-asawa ng Panginoon Albert dito sa pabahay, dito sa Buwan. Napakarami nating membro at gawain doon. At pananaw po namin asawa na isang araw ay igagather ko ang lahat ng home churches doon, ang prayer meetings, para sa basketball court ng pabahay, Las Brisas, ay maghanap po isang grand fellowship. Ang 10 po ay iniwanan na ng mga nag-outreach doon, gawain. At tayo po ang nananatili doon. Lamang dahil sa pandemya dumating, naantala rin po yun, na isisimula kami natin. At nakakapagtaka ho, halos lahat doon, pagpunta ng worker, visitation nila doon, ay lahat ng iibigat na natin sila. Wala naman, ay wala na eh. Para doon man nagkaroon ng silence, para ba yung Old and New Testament nagkaroon ng 400 years na silence. Kaya ngayon, ay babalik tayo doon at tanggap tayo na magkaroon tayo ng isang pag-itipon na malaki at doon. Pero pala pa natin ang Panginoon. Pilipinas mo ang Panginoon, kaya ang tanong nga ay nagdoso kanila, are you ready? So marami tayong pupuntahan na misyon. Kaya kailangan lamang talaga ay mapag-alap ang
kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay sa magitan ng Banal na Espiritu. No? Wala kang ganyan last Sunday na ako ang nilog ng Diyos tumayo dito, ay binigay po sa akin yung pagtuturo para panumbalikin ang alat ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating buhay. At una doon ay be filled with the Word of God. Number 2 ay prayer. Number 3 is fellowship with the believers. Number 4 ay lifestyle of repentance. Number 5 ay lifestyle of evangelism. And number 6 is fellowship with the Holy Spirit. No? So, ayan o, nakalagay sa balik-balikan yan. At naniniwala akong manunumbalik ang pag-aanap ng ating paglilingkod. Kasi lahat tayo tinawag yung fivefold ministry gifts. Para ikaw ay apostles, naghahanda, nagpapanukala. Para ikaw ay propeta, na naghahayag ng salita ng Diyos. O evangelista na nangalagagati at nakikipag-ugnayan sa mga tinatawag na person of peace na magiging coordinator. Maaaring ikaw ay isang guro o maaaring ikaw ay isang pastor. So, makikita natin yan. Naniniwala ako na napapanahon na napatulong ng Diyos sa bagay na ito sapagkat tayo ay partner ni Lord sa darating na magandang langit at lupa na pag-iisipin. At tayo ay mga nakatalagang heredero sa ngayon. Can you say amen? Marihin ng Diyos. So, paunahin tayo. Tayo para sa selebrasyon ng hapag ng Panginoon. Saan po natin? Atin mong titingnan, pero ang bawat iglesia na natayo ay mayroong krus. Ano kayo nag-isimbolo itong krus? Palaala po yan na tinapos na gawa ng ating Panginoon. Palaala yan na sa krus ay ito ay bitayan ng tao mga kasalanan. Yan ho ang kultura ng panahon ng mga Romano. Alam naman natin that the government was set up because God is sovereign, lahat may pahintulot ng Diyos. The perfect government set up was the Roman Empire, kompleto ang set up ng gobyerno. At dumating, that was the fullness of time kasi sabi na dumating ating Panginoon. At naglaan ang kaparusahan ng makasalanan ay pagbibitay sa magitan ng puno ng kahoy sa krus. So tanging ang dinadalatian, binibitay ay ang makasalanan. How come that the Lord Jesus Christ ay lalagay diyan na wala naman sa kasalanan? God is sovereign. Nakabisenyo po ito ng Panginoon. Na inako niya ang pagkakasala natin lahat ng mundo. At siya itinuring ng makasalanan. Nagpata ng pag-aalay ng kanyang buhay para sa tubusan ng kasalanan ng daigdig at ng mga tao. At hanggang sa lahat ng panahon darating, nag-alay na siya ng buhay para matanggap natin ang relasyon, yung mabalik ang relasyon natin sa Panginoon. Pinaghawad ang ating mga kasalanan, pagkatiyaran niya, na-restore ang ating relasyon sa ating mga kasalanan at sa paningin ng ating mga kasalanan, tayo ngayon ay wala na. Bakit? Tayo ay blameless na. Sabagat ang kasalanan mo, kahapon, noon at bukas, binayaran ng ating Panginoon. Our response ay mamuhay na may pagkakas. Hallelujah. Tapos po natin na
Pinapay yung pisiro ng kanyang katawan. Sabi mo ng salita ng Diyos, siya ay nasugatan para sa ating pag-aalita. Tanggapin po natin. The Lord Jesus Christ declared that we are healed. We are complete. We are forgiven. Nothing missing, nothing broken. Everything has been provided by God. Even your needs. Yan ang punan niya. Kaya we are complete in Christ. Mas po natin ang inumin. Sabi mo na aklat na Jesus, kung walang pagtanak ng dugo, pagkukulang dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan, nangyari na po ito. We are freely forgiven. Bakit? Nagbayad siya ng precious blood for our restorations to God. Nung magkasala po ating mga magulang, pinuha ang gabay, ang Espiritu. God withdrew the Spirit from them. But it was restored to us. The Spirit that Christ Jesus from the dead is the same Spirit that we have now. If we believe that the Lord Jesus Christ and His Spirit is Lord. Pag-figuratan naman. Jesus Christ declared that we are freely forgiven. In Jesus' name, amen. God bless you. Amen. Muli po natin palampakan ang ating Panginoon. Are you all blessed? Amen. Tunay nga po na napakabuti na ating Panginoon sa ating mga buhay. At tunay nga po na sa mga salitang binahagi po kanina, na kahit sino pa man po tayo, kahit ano pang ginagawa natin sa ating mga buhay, kahit anong mga profesyon ang meron tayo, kahit saan man tayo nakatira, ready or not, gagamitin tayo ng ating Panginoon. Handa na ba kayo magpagamit sa ating Panginoon? Amen and amen. So ngayon po, idadako na po tayo sa ating covenant. Atin pong ilagay ang ating mga... Ay, dadako po pala muna tayo sa pag-welcome po sa ating mga newcomers. Nakalagay po dito ay si JD Kabaka. Saan po si... Ayan, so pwede po muna tayong magsiupo. Ipanalangin po muna natin si Ate JD Kabaka. Yan po, atin pong i-extend ang ating mga kamay at atin pong ipanalangin si Sister JD. Pwede po silang tumayo po, parang pag-prito. Ayan, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin lahat. Maraming salamat po sa buhay ni Sister JD na inyo po siyang dinala dito sa aming church upang makapakinig po ng inyong salita, Panginoon. Maraming salamat po sa kanyang buhay na alam ko po na patuloy niyo pong gagamitin at patuloy niyo pong i-bless ang kanyang buhay, ang kanyang family, kanyang business, Panginoon, kanyang mga ginagawa sa kanyang buhay. At alam ko po na patuloy niyo po siyang sasamahan at patuloy niyo po siyang bibigyan. Alam ko po, Panginoon, na hindi po dito natatapos kanyang pagdalo po sa aming church, pagdalo po sa pakikinig na iyong salita, Panginoon. At sa oras na ito, ipinapanalangin ko po na siya po ay lumago sa relationship, Panginoon, na kasama ka. At alam ko na i-bless niya siya ng buong buo, na siksik, liga tumaapo, Panginoon. At ingatan niyo po siya sa kanyang pag-uwi, Panginoon, at patuloy niyo po siyang gamitin sa iyong katakilaan. Salamat po ang aming sa madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po pala yung muling tumayo para po sa ating covenant. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating mga dibdib at ating pong banggitin na kami ay nagpasya. Sa bilang na 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ang lakas.
Kami ay nagpasyang sama-sama lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay maaari na po umupo at tayo po ay dadako sa ating mga announcements. Ayan, so for our first announcement, meron po tayong covenant meeting every Wednesday from 5:30 p.m. to 7 p.m. A formation program for volunteers and workers. At lahat po ay invited po. Next po for our Sunday school for kids. So sa mga anak po natin na ating pong dinadala sa church, sa mga pinsan po natin na maliliit, sa mga kamag-anak po natin, maaari po natin silang dalhin sa Sunday school kasi meron din po tayong mga volunteer teachers na mga kabataan din po. And everyone is welcome po sa ating Sunday school. Next naman to, meron po tayong weekly prayer and intercession every Saturdays, 7 a.m. onwards. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to pray. Next naman po, meron po tayong weekly youth fellowship via Zoom every Saturdays, 6 p.m. onwards. So dito po ay maibabalik po ulit ang ating youth fellowship at sasamahan po tayo ni Sister Jessa, ang atin pong ate sa youth fellowship. At handang-handa na po kami ulit na magkaroon po tayo ng fellowship sa mga kabataan. Dahil naniniwala po ako na kabataan po ay ang pag-asa po ng bayan sa tulong ng ating Panginoon. At patuloy po tayo magpagamit sa ating Panginoon. Tayo po mga kabataan, maliit man o malaking role sa ating church. At next naman po, meron po tayong Sunday worship services. Every Sundays po, meron po tayong morning fellowship at 9 a.m. to 11 a.m. And kung hindi naman po kayo available ng umaga, meron din po tayong evening fellowship from 7 p.m. to 8:30 p.m. And meron po tayong home prayer meeting kung nais po nating mag-host po ng home prayer meeting para sa ating family. Meron po tayong mga guides sa FB page and meron din po tayo sa FB group. So yung mga guidelines po ay makikita po natin sa FB group at page ng Blessings in the Word community. And for our exhortation to give, may I call on Sister Lev. Si Madam. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. So, kanina, nung sabi ni Sister Leve, kung pwede daw ako sa giving. Sabi ko, pag pinausap ako ni Lord, tatayo ako para sa giving. At nagkataon po, nung si Joshua ay nagsishare, ang sinasabi niya at ang binibigay sa akin ni Lord ay iisa. Ay sabi ko, eto na yun. Akong pinapatayo ng Panginoon sa umaga nito. So dito po sa awit 24 verse 1, sabi po doon, lahat ng nasa daigdig may ari si Yahweh, ating Panginoon. So totoo naman na everything, pag tinignan mo, wala tayong pag-aari. At lahat tayong pag-aari ng Diyos. At sabi ko sa Ephesians 4, mula 11, sabi doon, tayo lahat bilang mga anak ng Diyos ay pinagkatiwalaan ng kanya-kanyang regalo. May kanya-kanya tayong gift. Merong napagkatiwalaan na magtulog, merong pinagkatiwalaan na maging propeta, merong evangelista, merong mga ngaral. At lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Tingnan niyo, napakabuti talaga ng Panginoon. Ang bawat isa ay may kanyang regalo, may kanyang gift. So no two individuals are alike. At yan ang ginawa ng Diyos sa atin. So sabi nga, sa isang simbahan, ang ating katawan ay si Kristo. Ang bumubuo ng simbahan ay mga anak ng Diyos na may kanya-kanyang gift. So kung ang lahat ng mga taong ito, pinagkalooban ng pagkakaisa sa paglilingkod sa Diyos, sa pamamagitan ng kanilang regalo na kaloob ng Diyos. At nagagawa nila ito ng may pag-ibig. Ang katawan ay lalaki. Dahil sa pag-ibig na binigay sa puso ng bawat isa. So let us all be united. At kung titingnan din natin, ang bawat isa ay may kaloob. May napagkaloob ang umawi talaga. So part yun ng pag-evangelize at pagtuturo. So, meron pinagkalooban na tugod ko. Iba-iba talaga.
At may pinagkalooban na talagang magsalita dito sa unahan. Meron kasing mahiyaan. Everyone has its own talent. So, sa ating pagkakaloob sa Diyos, meron tayong, pinaulit ko na noon, meron tayong tatlong T. Yung time, yung talent, at yung treasure. So, yung time, mahirap sa isang busy tao na maglaan ng oras sa Diyos. Pero, ibigay natin sa Panginoon. Kung if you really love the Word, at ikay nag-mature na talaga in Christ, through the Word of God na maririnig mo, kung soak ka sa Word of God, kung time kaya-kaya mo ito pagkaloob. I-a-adjust mo. So sa aming mga buhay, 8 anak namin. At hindi tingnan mo, wala na ako time talaga para mag-fellowship, para mag-outreach. Pero hindi ko sa Lord, Lord, i-adjust mo ang time ko para ako'y magamit na sa iyong gawain. At salamat sa Diyos na i-adjust ko ng kaliliitan pa mga yan tuwing Sabado kung nasa Batulaw, abultod ko ang lahat ng anak sa ministry. Sama ko na mag-outreach ang aking mga anak. Nag-aahong kami ng balagbag, bundok, kasama kami sila at nag-i-enjoy sila. Pag nakakita ng mga yung baboy na itim, ay baboy damo, baboy damo. Kaya maliit pa expose na ang mga yan. So tayo bilang magulang, gagamitin sa ating mga anak. Ibigay natin yung ating time na galing din sa Panginoon. Yung talent, nasabi, iba-iba ang talent natin. Ano bang talent mo? Gaano ka ba? Magaling tayong kumanta, di mo pagamit ka. Yung sinasabi ni Pastor kanina, magaling ka mag-asya, kung ano-ano, magaling ka magkaroon. So lahat yan ay galing sa Panginoon. So, kung ano man yung ipinagkaloob sa iyo, ibigay mo sa Panginoon ng buong puso. Love the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Kaya yung talent, kayang-kaya mo ipagkaloob sa ating Panginoon. At ang Panginoon din ang may akda ng mga talent na yan, ng mga time na yan. Lahat ng time, kayang-kaya mo i-adjust. Kaya sabi nga, 8 anak, nagtuturo pa ako dati noon sa Batangas City, pero talagang nagbibigyan namin ng oras at sa pagsisimba sa Panginoon. Kaya ang panghuli dito yung treasure. Tayo lahat pinagkalooban ng Diyos ng hanap buhay. Merong negosyante, merong professional, merong builder, at ang Panginoon din ang nagbibigay sa atin ng pera dito sa atin, pinagkaloob sa atin ng hanap buhay. Kung mahal mo ang Diyos, magkakaloob ka sa Panginoon. Dahil ang Panginoon din ang nagbigay sa iyo ng mga pera niya, ng negosyo niya, ng profesyon niya. Kung atin pong titingnan, natutuwa po ako kay mag-CR po kayo sa ating CR. At napakaganda na po ng ating CR. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Ito po ay kapagamit natin dito sa ating church, sa ating mga member. At napakaganda. Kaya sa tulong po na inyong pinagkakaloob ng mga treasure, na ipagawa natin yan. Yung ating mga instrumentong binibigay, sambalang galing yan. Sa ating pagkakaisa na pagtutulungan sa pagkakaloob, ito po ay nagaganto natin. Ang lahat po nga, tayo po'y bago ang TV, pero hindi ko lang po alam kung bakit. Naglolo ko pa mga bago po yung television niya. Hindi po natin pinagkakailangan, basta gawain sa Lord. Binibigay natin yan ng buong puso. At nawa po tayo, kung tayo may nagmamature, we are soaked in the word, we are praying, we are having this fellowship with one another. Nawa po'y maibigay natin yan, lahat ng yan, with all our mind. Kaya, ang patuloy po natin gawain na sinasabi na, sabi ni Pastor, marami po tayong gawain. If you really love God, mangungusap ang Diyos sa mga puso natin. At kayang-kaya natin ibigay ang ating greatest time, ang ating talent, ang lahat kaya natin ipagkaroon. I-divide natin ang ating mga panahon. Kami po yung mga senior age na at ang ginagawa ko pag Sabado, nakadivide mo yung oras ko. Ay, simula alauna, eto ako, nasa Las Brisas ako, nasa isang bayan ako ng Las Brisas, dadaan ako dito sa ganitong lugar.
At ang lakas naman natin galing din sa Panginoon. Di po ba? Ang Lord ang nagbibigay ng lahat-lahat. At itry po natin, i-test natin. Makikita natin na you will enjoy what you are doing. Kasi ako po, kung minsan nag-high blood, pero pag ginagampanan ko itong gawaan ng Panginoon, talong pa ko ng beta ng 50 milligrams, nagagampanan ko po yung paglalakad at pag-preach din sa pinupuntahan. Kaya, love the work of the Lord, at alam ko po, ang kanya din sobra-sobrang ng pag-ibig ay ibinigay sa atin. Kaya ang papuri ay sa Diyos. Sabi nga ng isang pag-aaral sa FBI, nobody, no ministry. Kaya alagaan natin ang ating katawan for the glory of the Lord para tayo magamit sa Kanya banal na gamay. Tayo po ang instrumento ng Diyos para humayo. Kaya sama-sama po natin gampanin ito. Amen? Sama-sama tayong humayo para sa Kanyang gawain. Alam ko kakausapin kayo ng Panginoon. The Lord will talk to you, will speak to you. At itong greatest moment na ito, yung greatest love na ibinigay na ng Diyos sa atin, kayang gawin natin. Kung sa atin, hindi natin kaya. Pero ibigay natin kay Lord yung time natin, talent natin, at makikita mo, walang mahirap para hindi natin magampanan ang kanyang banal na gawa. In that way, lalago po ang simbahan. Lalago ang gawa. Kaya palakpakan po natin ang Diyos. Ibigay po natin ang lahat ng papuri sa Kanya. So tayo po manalangin. Thank you, Lord. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, may-ari ng lahat ng bagay sa mundo nito. Nagpapasalamat po kami sa buhay na binigay mo sa amin. Alam ko kung kami ay magkakaloob, pangako mo po sa Luke 6:38, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Gustong takal, siksik, biglit at umaapang. Nawa po ma-realize ng bawat isa ang iyong greatest love, ang iyong greatest gift na Holy Spirit na binigay mo sa amin at strength namin sa iyong banal na gawain. Salamat po, Ama, at alam ko ang bawat isa ay hinipo mo na. Ang bawat isa ay pinayaman mo na. Ang bawat isa ay binigyan mo na ng kapayapaan at matagumpay na po. Salamat po, Ama, at papuri sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We say God, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Manalangin po tayong lahat. May the love of the Father and the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be upon you all. May the Lord protect you from all sickness and disease. May you experience angelic presence each day of your life. And may God's peace go with you wherever you go. In Jesus' name, amen. Our service is over. See you next Sunday. God bless you.